Naging mas makabuluhan ang kaarawan ni Curly Descaya, CEO ng St. Gerard Construction nang ipagdiwang ito sa pamamagitan ng isang bloodletting project nitong Sabado. Katuwang ang Serving Hearts ay idinaan niya ang pagdiriwang sa pamamagitan ng nasabing aktibidad bilang tulong sa mga pasyenteng mangangailangan ng dugo. Maliban dito ay nagbigay din siya ng mga grocery pack at may pakain sa mga donors. Ito ang kanyang paraan ng pasasalamat. Hands-on si Descaya sa proyekto na nangamusta sa mga donors, gayon din ang asawang si Zara Descaya na CFO ng nasabing kumpanya. Ang event pa na ito ay dahil para sa preparation ng birthday ko. Nagpa-bloodletting kami through coordination sa Serving Hearts at inopen namin ito sa public, hindi lang sa mga employees namin para sa ganun mas maraming umattend na mga tao. At sinamahan namin ito na lahat ng magpapakuha ng dugo ay sinamahan namin ng grocery packs para kahit paano may uwi din naman sila. Kadalasan pinopost namin sa page ng St. Gerard para sa ganun ma-inform yung iba at minsan nagpapadala kami ng invitation sa ibang mga barangay na malapit lang dito na walking distance lang. May mga kaibigan tayo na humihingi ng tulong na kulang daw ang dugo sa mga hospital. Through Serving Hearts na makatulong kami, sila ang in-invite namin na mag-coordinate ng bloodletting activity. Ang expected namin dito, 300 to 500 na participants na in-invite namin. Hindi pa kasama doon yung mga employees namin. Sa lahat ng mga nag-donate, ang binibigay namin mga grocery packs worth 500 pesos para at least may ma-encourage natin sila na magpakuha ng dugo. Naging healthy na sila, may grocery packs pa silang uwi-uwi. Sa mga taga-Pasig na hindi pa nagpapakuha ng dugo, pakuha po kayo. Sa mga nag-donate, marami pong salamat sa inyong lahat. Nakatulong na po kayo sa mga nangangailangan po ng dugo. Naging healthy pa rin po kayo. Mahigit sa 200 katao ang inasahang magpunta para mag-donate ng dugo. Ayon sa Serving Hearts, mahalaga ang naturang proyekto na tiyak na maraming matutulungan kung kaya't pagpapasalamat ang kanilang ipinarating para kay Descaya. Matagumpay ang isinagawang aktibidad na layong makapagpaabot ng tulong sa mga nangangailangan ng dugo, lalo na ang mga may malubhang karamdaman. Bali kami yung grupo ng namimigay ng libreng dugo dito sa Pasig, especially doon sa mga nagiging regular donors namin. Entitled sila sa libreng dugo galing sa Serving Hearts. Actually, inahatid pa namin sa ospital yung mga dugo na nakakailangan ng pasyente para hindi na sila mahirapan at mataranta sa pangangailangan ng dugo. Ito yung pangalawang pagkakataon na sinagawa itong bloodletting activity kasama si Boss Curly at si Madam Sara. Yung unang bloodletting dito is yung birthday ni Madam Sara noong October. Nakapag-promise nga sila na pag-birthday naman ni Boss Curly, magpapag-bloodletting siya. So ito na ngayon, natupad na naman isa sa mga bucket list ng Serving Heart na makapag-bloodletting sa mga kumpanya tulad nito. Ang expected donors ngayon through online registration na sinagawa ng SGCs, 164 na. Then marami pang walk-in from different barangay na nagpapadala ng donors dahil na nakita nila yung kahalagahan ng dugo. Kaya expected namin dito makaka-200 bag kami ngayong araw. Maraming salamat Boss Curly at Madam Sara sa patuloy na pagsuporta nyo sa bloodletting activity na sinasagawa namin. Isa po ito sa pinakamakabuluhang proyekto na ginagawa nyo at napakadami pong matutulungan ito, lalong-lalo na po yung nangangailangan ng dugo. Alam naman po natin na pag dugo ang kailangan, kahit po madami kang pera, pag walang dugo, mahirap po. Ngayon po, ang partner hospital natin is UniHealth Santa Rosa, Laguna. Yung iba naman, meron tayong QMMC, marami na nakikipagtayo sa Lazaro Hospital, na medyo maganda yung ginagawa nating bloodletting dito sa Pasig tsaka sa ibang lugar sa Metro. Sa pag-donate po ng dugo, at least 18 years old ka. Tapos, yung tattoo mo, at least 1 year. Yung ear piercing mo, dapat at least 1 year. Bawal kang may shot na anti-tetano, anti-rabies. Kasi at least 1 year din yun. Yung mga nagbabagong bunot naman ng ngipin, at least 1 week. May mga maintenance, pwede naman. Yun kasi ang maling kalakaran dito na pag may maintenance, bawal na magbili. Hindi po totoo yun. As long as na normal po yung BP mo that day at tinitake mo yung regularly maintenance mo, pwede ka po mag-donate. Depende po sa mga partner hospital natin, pinapayagan po sila. Yung mga nagme-metformin, nag-insulin, metformin, losartan, tsaka amlodipine, pwede po mag-donate yung mga. Kaya po huwag po kayo matakot na pag may maintenance kayo, hindi na kayo pwede mag-donate. Mas kailangan nyo nga po mag-donate para mag-generate ng bagong set of blood yung katawan. At least 8 hours ang tulog talaga. Bawal mag-yosi, bawal mag-inom. Talagang pag magdodonate ka ng dugo, ang mindset mo na agad, magpahinga ka ng isang buong araw. Pag wala kasing tulog, medyo mahirap. May tendency na
mag-collapse ka after mo mag-donate. Isa po ang Pasig sa pinakamarami nagdo-donate ng dugo. Meron po activity ang Serving Heart hanggang December, nakabook na po sa Pasig. Regular po yan, every other week meron pong bloodletting sa Pasig, different barangay. Masaya ang mga donors na sila ay naging bahagi ng magandang layunin ng proyekto. Maraming salamat dahil marami silang natulungan, nabigyan pa rin kami ng grocery. Lahat ng mga taga-Pasig, invite ko po kayo na mag-donate kayo sa St. Gerald ng dugo dahil nakakatulong pa kayo sa iba, mabibigyan pa kayo ng grocery. First time ko, pero matagal ko nang gusto talaga na mag-donate ng dugo para makatulong sa ibang tao. May nag-invite po sa akin. Siyempre happy. Sa St. Gerald, magpatuloy lang po sa ganitong gawain na maraming tao yung natutulungan nila. At the same time, marami rin silang mga tao na na-encourage para tumulong sa ibang tao na nangangailangan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.